Kaya alarming siya for us kasi bakit yun yung priority? Ano yung totoong agenda? However, dahil yun naman yung gusto niyang gawin, we are all here naman bilang mga nagbalik loob sa gobyerno na we are very willing to engage with the incoming Congresswoman Laila De Lima na kausapin niyo po kami. Talk to us so you will know who truly deserves to be criminalized. Si soon to be Congresswoman Laila De Lima ay meron pong isusulong na panukalang batas na gawing krimen ang red tagging. Para sa amin, no, sa hanay ng mga former rebels, it's very alarming because yung interest ng mga tao, I think it's not about the so-called red tagging issue. May mga interest yung mga tao ngayon na kailangan pagtuunan ng pansin, such as the very basic issues sa kanilang communities. Kaya alarming siya for us kasi bakit yun yung priority? Ano yung totoong agenda? However, dahil yun naman yung gusto niyang gawin, we are all here naman bilang mga nagbalik loob sa gobyerno na we are very willing to engage with the incoming Congresswoman Laila De Lima na kausapin niyo po kami. Talk to us so you will know who truly deserves to be criminalized. Opo, Kamarikit, mas maganda ba pakinggan kung tutulong ang incoming Congresswoman na matukoy sino talaga itong mga miyembro ng CPP, NPA, NDF? Oo, no, bilang makakaupo naman siya sa Congress at mandato naman ito ng isang miyembro ng Congress bilang isang representative, kailangan nilang protektahan yung welfare ng Filipino people. So dahil isa lang naman talaga yung kalaban natin ngayon at ang number one na kalaban natin ay yung CPP and PNDF. And I know that she is very willing to protect the Filipino people as mandated under the Philippine Constitution. So alam ko naman na ayaw din naman niyang marami pang mga kabataan at iba pang mga Pilipino na mamatay dahil lang sa armadong pakikibaka. Bilang dating kasapi at nagbalik loob gayon sa gobyerno, dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, for sure, alam mo kung paano gamitin yung issue, yung propaganda gamit ang salitang red tagging. Maaari nyo bang ikwento sa ating mga kababayan para lubos nilang maintindihan bakit laging nilang dinidepensa gamit ang salitang red tagging para makaiwas sa katotohanan, Arian? Ang red tagging naman ay hindi naman galing yan sa gobyerno, no? Wala namang ibang may salarin dyan kung hindi ang CPP, NP, NDF at ang mga legal front organizations nito. Ang red tagging rather, ang red tagging ay isang para sa amin, no, isang shield para sa kanila kasi actually they are not afraid of red tagging, they're afraid of being unmasked. Yun yung kinatatakutan nila kasi napakarami ng mga witnesses, no, na makapagbibigay ng solid and credible pieces of evidence against them. So kailangan talaga ito na para sa kanila, kailangan nilang itong gawin, kailangan nilang gumawa ng maraming mga kwento at they are manipulating the legal system. So gumagawa sila ng mga bagay na sinasabing may human rights violations. They're accusing the armed forces of the Philippines and other security forces na inaabuso ito. Kaya sinasabi nila na ito kailangan natin na merong red tagging. So dahil daw merong mga namamatay na mga sinasabi nilang mga aktivista, ang katotohanan naman ay mga members ng New People's Army. So it's very alarming, no? Dapat ang gobyerno natin, ang judicial, no, body natin, aware sa kung paano ba yung CPP, NP, NDF na minamanipulate nila yung kapangyarihan nila kunwari dyan mismo sa loob ng Kongreso, mismo dito sa urban, mismo dito sa dayag, no, na pakikibaka nila. So for me, tawag dito, nagiging paraan ang red tagging para protektahan nila yung sariling interest nila. And which is, ano ba yung interest nila? Ano bang interest ng CPP, NP, NDF? They need to protect their so-called legal identity para mas makapag-infiltrate sila dyan mismo sa loob ng gobyerno. And while infiltrating within the government, they are trying their best to revive their power para
recover na naman sa countryside. Sa tingin mo, sa ibang bansa kasi, lalo na yung may mga left-wing, makakaliwa, mga komunista, proud pa nga sila at hindi sila takot na matag as komunista. But dito sa Pilipinas, kahit marami ng mga nagsasabi, lalo na yung mga dati talaga sa CPP and PNDF, na kayo, kasamahan namin, bakit kaya hindi sila proud? Dahil alam ba nila na mali yung kanilang ginagawa? Wala naman kasing judicial president or any provisions or laws no dito sa Pilipinas na nagsasabing kriminal ka kung ikaw ay miyembro ng Communist Party no. Sa akin lang mas natatakot sila na sabihin or isiwalat na sila ay mga komunista dahil alam nila na may mga taong alam yung konektado ni Communist Party of the Philippines kay New People's Army. So kung sasabihin nilang ako'y komunista, ibig sabihin they are supporting no the New People's Army. Not just supporting the People's Army, but they are the ones who operates no. They are the ones na nag-o-orchestrate sa New People's Army. Yun yung isa sa mga disadvantage. Kaya yung sinasabi nila usually pag nag-i-interview, for example, Tede Casino, kahit nga ang Kabataan Party List, for example, si Raul Manuel and Franz Castro, sinasabi nila na they are activists. Lalo na ngayon, no, nakakatakot kasi sinasabi ni incoming Congresswoman Attorney Ko ng Kabataan Party List na kailangan nilang mag-recruit ng napakaraming progresibong aktivista. They're claiming themselves as activists, but they're not activists. They are members of the CPP, NPA, NDF. And ano ba yan? Ano ba ang CPP, NPA, NDF? They're designated terrorist group. So dapat kailangan alam natin kung sino yung totoong aktivista at sino yung mga terorista. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Kadalasan po sa depensa ng mga kaliwa ay nire-red tag daw sila nang wala ng sapat na ebidensya. At madalas ito yung mga depensa, madalas na pinapakita na ang mga biktima daw dito ay mga aktivista, mga human rights defender at miyembro ng civil society. Bilang ikaw na dating kasapi ng CPP and PNDF, wala ba talagang ebidensya laban sa kanila? Kung sasabihin natin operational wise no ng mga members ng mga legal front organizations, meron tayong mga ebidensya, hindi pwedeng wala. Kasi yung buhay ng more than 55,000 former CPP and PNDF members, isa yun sa napakalaki at napakabigat na ebidensya against sa kanila. We could even provide underground documents that would support yung narratives na sinasabi namin. Pwede nga kami, we can give you information kahit na ituro namin sa inyo kung saan yung opisina namin, ano yung pinanggagawa namin, kaya namin yung i-provide. Ngayon lang, syempre, part yun ng kanilang propaganda na wala yung ebidensya, puro lang yan mga tawag dito, mga human rights violations against us dahil takot yung gobyerno na maisawalat yung mga sinasabi nilang katotohanan na nangyayari talaga sa mga Pilipino. Wala naman tayong problema na pakinggan yung dissent ng mga tao. However, we should distinguish dissent and ideological manipulation. So yun yung kailangang alamin natin bilang nasa loob ng gobyerno at alamin ng nasa loob ng Kongreso. Ma'am, paano kaya ang epekto nito sa national security kung magkakaroon halimbawa ng batas at mapirmahan ni Marcos Jr. para po sa operasyon ng AFP at ng PNP laban dito sa CPP, NPA, NDF? Mataas na proseso pa kung magiging law talaga siya because para sa akin it would be unconstitutional because napakaraming mga, for example sa amin, sa hanay namin at sa hanay ng mga ordinaryong manggagawa, magsasaka, kabataan na alam nila kung ano talaga yung operations ng CPP and PNDF even if they are not members of the CPP and PNDF but they are victims of the CPP and PNDF, it would suppress their freedom of speech and expression. Number one yun. At sinasabi naman sa isang kaso, yung De Duro versus Major General Vinuya na case, wala naman talagang red tagging unless of
Otherwise, no, meron kang kung wala kang ebidensya, pero kung meron kang ebidensya, hindi siya magiging red tagging. So napakaraming mga basis na kailangang patunayan ng kung patunayan ni incoming Congresswoman Laila De Lima para sabihin na ang red tagging ay magiging constitutional. Kung ang basis niya lang naman ay yung mga kunwari pinapatay ng mga aktivista, pinapatay ng mga civil rights advocates, etc., etc., we could even provide evidence na hindi talaga sila mga human rights activists. Sila ay totoong mga member ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Kailangan talaga nating i-connect si CPP-NPA kahit na membro ka lang ng Partido Komunista ng Pilipinas na wala kang hinahawakan na armas, meron tayong Anti-Terrorism Act 2020. So, nandun nakapaloob kung ano yung mga legal basis natin na gagamitin against them because those are crimes, no? Against the Filipino people, against every human being. Kasi pag ikaw ay isang member ng Communist Party of the Philippines rather, automatically, you are supporting the NPA. You are the ones na nagiging leader para maglunsad ng karahasan dito sa bansa. Paano na lang kaya ang operasyon din, ma'am, ng NTF-ELCAC sa mga ganitong hakbang ni former na ba, ni incoming Congressman Laila De Lima? I cannot speak in behalf of the NTF-ELCAC because I am not part of the NTF-ELCAC. But for me, if the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay pinirmahan, isang executive order naman ito. So ibig sabihin, we trust the government why they created this executive order. So meron tayong legal cluster sa ilalim ng NTF-ELCAC and I trust those people na kaya nilang patunayan at kaya nilang panindigan na lahat ng mga sinasabi o lahat ng ginagawa ng NTF-ELCAC ay nakabatay at nakasaad sa ating konstitusyon at iba pang mga judicial precedents. At lalong-lalo na sinusuportahan ito ng mga totoo at mga totoong former rebels. Anong balita, ma'am, sa recruitment ng CPP? Makarating sa aming kamalayan na lumalakas daw ngayon yung recruitment sa Cebu, lalo na sa mga kabataan. Actually, hindi lang Cebu actually, marami talaga ngayong pagkakataon na ginagamit talaga ng CPP-NP-NDF na makapag-recruit. Hindi lang talaga sa Cebu, kung hindi sa lahat ng parte dito sa buong Pilipinas. Kahit nga dito sa Davao City in particular, andito naman talaga ako. Medyo makulit talaga yung mga nasa tinatawag nating white area. Medyo makulit talaga yung mga dati naming kasamahan na kilala nga namin sila, no? Hindi sila natatakot na mag-recruit pa rin. They're exploring different kinds of strategies and tactics na kunwari ay hindi illegal yung ginagawa nila. Doon naman sila expert. Pero kung yun nga, may ganitong mga thinking sa loob ng Congress na i-criminalize ang red tagging, it would empower them. Mas kakapal yung mukha nila na mag-recruit ng mga kabataan by using all those legitimate issues, no? Galing pa doon sa mga problema sa edukasyon, health services, economy, etc., etc. So, lahat ng mga posibleng gawing pamamaraan ng pagre-recruit, gagawin yan nila. Ang atin lang sana kung nasa loob tayo ng gobyerno, kung totoong nakikinig tayo sa kung ano talaga yung gusto ng Pilipino, sana pakinggan yung totoong hinaing nila na it's not about they're not supporting the left group, they're not supporting the CPP and PNDF. Nabibilang lang sa kamay yung nagsusuporta sa Communist Party of the Philippines. So sana yun nga kausapin kami so that we could create a bill na totoong interes ng mga tao. Tsaka ma'am, dapat may magkaroon ng malaliman na debate dyan sa Kongreso. Kaso yung isang party list group na anti-CPP-NP-NDF, yung Duterte Youth, which is magkakaroon sana ng 3 seats, ay inaharang po na makaupo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Paano kaya magiging pagtalakay niyan, ma'am, kung wala tayong nakikitang isang grupo, isang party list group na kukontra o magbibigay ng dissenting opinion hinggil po dito sa mga hakbang para po i-criminalize ang red tagging?
Marami naman sigurong mga party list, no, na we could convince, no, not to support the proposed bill ni Laila de Lima. I cannot speak in behalf of Duterte Youth, pero para sa akin, hindi naman siguro ang Duterte Youth lang ang ayaw sa CPP and PNDF. Naniniwala pa rin po ako na sa napakaraming mga nakaupo ngayon sa loob ng Kongreso, even in the Senate, ayaw nila ng CPP and PNDF, and they are not ignorant, they are not, dull about that, dahil alam nila yung kalakaran ng CPP and PNDF. Hindi ko lang talaga din maintindihan why is it na yun yung unang naisip ni Laila de Lima. But maybe because she is, influenced by those people around her. Hindi natin mabablame yan because the CPP are trying their best. The CPP is trying its best talaga na makipag-usap sa mga tao, sa kung sino man yung pwede nilang, magamit para masuportahan yung interest nila. So if hindi makaupo si Duterte, ang Duterte Youth, it's our responsibility, no, to convince other congressmen or even the Senate na ito yung mga concerns totoong concerns ng sambayan ng Pilipino at hindi lang ng iilan na ang alam natin, no, yung sinasabi kong iilan ay yun lang din naman yung mga taong mga membro lang din ng CPP.